Morning guys, almusal po tayo. Wala, nasa ng asawa ko, nag-almusal kami. Naggawa ako ng kapos kaso yung parang tinapay sa yung sa Saudi. Alam na mga nagsa Saudi yan, yung kubos. Kaso kinulang parang kukonti lang nga ilagay kong arena kaya parang naging torta medyo malambot. Dapat to medyo yung pag mo yung parang nagmasa ka ng tinapay. Parang naging torta. Parang naging ulam tuloy kulang sa arena. Tapos yung misis ko naman nagawa ng biko. Yung biko na lang, yung plain lang, yung parang nabibili lang natin dyan sa palengke ng Subic, yung matabang lang siya, hindi matamis. Nilagyan niya lang ng Coco Mama, pwede na yung gata. Uy, banggit na naman ng brand. Hindi na siya nagpiga kasi konti lang naman ayun, biko. Sabi ko, tama-tama ako tong kabos na ginawa ko, parang naging ulam iulam ko lang sa biko. Siyempre hindi po mawawala mga guys ang what a good morning. Maraming salamat po. Panibagong araw, coffee to go. Siyempre po coffee. What a good morning. Coffee, biko with kabos na naging torta. Naging ulam kulang sa trigo, hindi naging kabos. Sarap nun mga guys, yung mga sa inyo mali lang ganito at hindi si Adam tsaka yung may kasama siya, dalawa sila, nag-almusal sila dyan. ano nangangamoy pa? Ito yung luto ako ng kabos. Kaso nga parang tinulang sa arena kaya parang naging torta malambot. Tama-tama, ulam na lang sa natin. Biko January 7. Minsan pag nagugulat ka tumutunog yung bubong doon. Yun? Minsan may nagsasampay ng sa bubong ng ng yung phone nila. Oo. Nasampay. Hindi nagsasabi kaya minsan magugulat ka na lang. Pero minsan naman nagpapaalam. Sabi ko, naku, ginasakyan ang mabigat yan. Wala nang pamakuan yan. Kasi nakakapit bisig na lang mga anay dyan, baka bumigay yung yero. May buhatin na ng anay yung Hindi, kabo baka yung pom nila ipuntahan ng anay. Magsama yung surot at anay. Kakapit bisig na lang mga anay dyan, kaya kumakapit sa yero yung kahoy Kasi guys, may kapitbahay kami rito na wala, nagkukwento ko lang na minsan upload mo yan. Pero kabos, yula mo sa bagay? Itlog lang yan, tapos Hindi, kasi nilagay ko naman ng arena. Di ba yun nasara kong adobong dyan, adobong preska, kalahati pa, isinama ko para may flavor. Kaso gaanap ako ng pandagdag na arena para maging parang kabos talaga naging parang torta lang, malambot. Tama nga, okay na rin yan. Salamat pa rin sa Panginoon, may pagkain at nakamal din ng luto. Guys, kasi yung kabos yung tinapay sa Saudi na parang lapad na ganyan. Alam na mga nag-a-abroad yun. Parang dose niya ng pizza, ganon. Yun ang pinakapandesal sa Saudi. Bibili ka doon, masarap yun, umagang-umaga. Ang mga nagluluto noon, pangkaraniwan, mga India, mga Bombay.
Gagayan ko, kasi dati natsambahan ko na nagluto ako sa kawali. Kabos made in kawali kasi wala naman akong pugon eh. Nadali ko na eh. Sabi ko, ngayon, kinulang ng arena. Sabi ko, ba't parang naging torta? Parang hindi naging kabos. Tara na, ayun. Kaya basically, kung isipin nyo mga guys, parang hindi naman sa Italy nagmula yung idea na paggawa ng ng pizza pie. Parang ang idea talaga yan nagmula sa Middle East eh. Nung panahon pa ng panahon pa ng Panginoong Jesucristo, di ba ganoon ang ginagamit nila? Yung tinapay na walang lepadura. Ganoon ang kabos eh. Niluluto sa pugon yun eh. Ilagyan lang ng tomato sauce ng mga Italiano tsaka ng konting karne-karne sa ibabaw kaya naging pizza yun eh, yung kabos. Tsaka mas matigas lang ang timpla ng dough kaysa sa kabos. Yung kabos kasi parang pandesal. Pero ganoon siya, bilog na lapad. Kung tutusin nga, hindi naman magugutom yung mga tao sa Saudi eh. Isipin mo mga kasama namin bumibili doon, nakakotse sila oh. Ako naglalakad lang, sila nakakotse. Ang ganda ng kotse, yung mga sinaunang mga, kung tawagin nun, yung ano ba yun, yung mga 4x4 cylinder ba yun, yung malalapad, yung mga ginagamit nila, nila James Dean, yung malalapad na kotse, gano'n ang mga kotse ron. Matatakot ka pa pag dumaan sa gilid mo. Oh. Tapos pag bumibili ka ng kabos ngayon, kasi 2 real lang, 3 piraso na yun, hindi mo na kayang ubusin mag-isa yun. Kita mo, bababa ng kotse, bibili ng 3 real na kabos. Pagkain na nila maghapon yun, yung arabo na kotse na yun. 3 real, isipin mo sa atin, parang 3 piso lang. Ano ka, magugutom dun. Kaya talagang tamad na tamad ka na lang sa Saudi pag nagutom ka eh. Kasi daming pagkain nga ron, tinatapon lang eh. Oy, back to talking guys. Ito lang ang i-offer ko munang upload ngayon, makapagkwentuhan sa inyo mga guys wala, hindi pa makapagkitara ng ayos si Kuya Mon eh. Mahihirapan pa akong ibalik yung dating ginagawa ko. Kaya ano lang to, for continuation lang nakakapag-upload ako. Yun lang, kwento-kwento na lang. Wala kakagutuman doon. Pero nakakapagtaka ba't may mga din, may mga taong grasa rin doon, yung mga bado. Kasi mga yun eh, talagang tamad kasi yun, ayaw magsigawa, kaya ganun. Pero kung anuhin mo, kahit ano lang trabaho mo rin, basta arabo ka, malaki sweldo mo eh. Sila, sa sarili nilang lahi, malaki magpasweldo. Kahit gwardiya ka nga lang doon, mas malaki pa sweldo mo sa supervisor at manager eh. Basta ka, Arab ka, Saudi. Ang tawag nila sa mga tao doon, Saudi ang citizen nila, Saudi. Sa mga Pilipino naman, Pilipini. Minsan pag naglalakad kami, may sisigaw, Pilipini. Hindi nila maidiretso ng basa ng Pilipini. Totoo lang ko pag naaalala ko, Pilipini, how are you? Pare, minsan naman yung mga Bombay naman ang tawag sa amin, pare, marunong na sila, pare. Alam mo, mga Pilipino eh. Tapos sa bilihan ng alas, mga nagtitinda, mga lalaki, mga Bombay, ang galing magtagalog. Kala mo namimili ka sa Quiapo eh. Bili-bili na kayo dyan. Pare, halika na rito, lapit ka na. Kala mo namimili ka sa Quiapo, Pilipino nagtitinda eh. Ang galing magtagalog. Walang tinderang babae ron. Ang tindero dun, mga lalaki. Bawal kasi ang babae magtinda ron. Bawal magpakita ng mukha. Kailangan nakatakip. Ganun sila. Parang naging sushi bagay parang sushi. Diba yung sushi ganun, parang malagkit na kanin. Kaya kung tutusin yung mga Hapon, sa atin lang natutong gumawa ng sushi yun. Ginaya nila yung suman, tapos pinagputol-putol nila yung mga Hapon. Sa atin nakakuha ng idea yun kaya nagkaroon sila ng sushi. Nakita nila yung suma natin, mga Pilipino. Oh, ganda suma na. Gawa-gawa tayo, putol-putol natin. Gaya natin Pilipino.
Kaya nagkaroon ng sushi. Kaya gustong-gusto nga nila sa itong bansa natin eh. Ang gaganda ng mga tumutubong bigas sa atin eh. Pero ngayon pa alam ko parang sa Japan ginaya na nila yon yung ganong style ng kasi ang karaniwan tumutubong bigas sa atin lalo na sa mga parting ano, mga bulubundukin sa Baguio. Ang mga tumutubong bigas doon yung parang malagkit siya yung pag kinakain mo. Kasi nakatanim sila sa ganung lugar o sa bundok, hindi sa patag tumutubo ng pag ganun yung mga palay. Ang tendency pala noon pagka ano magiging para siyang yung malagkit-lagkit siya. Kaya yung ginagaya na ngayon ng mga Hapon yun, nagtatanim sila sa mga bulubundukin, kaya nagkakaroon ng Japanese rice, yun ang ginagawa nila, sushi, yung malagkit-lagkit. Ito parang ganito. Trivia lang yun Oo. Tapos binalot nila dun sa parang kulay itim na ano, yung parang kulay itim na ano yun. Ano ba tawag dun? Basta nag-uwi minsan ng anak ko ng ganun, yung nakalagay sa ganung karton, habang kumakain siya, kinakain niya isa. Masarap din siya, parang lasang hindi mo laman kung lasang dilis o lasang hipon, ganun, masarap din, lasang sipod. Yun ang pinambalot nila sa ganito, sa suman, ay sa malagkit. Tapos pinutol-putol nila, tinawag nilang sushi. Pero ang totoo, suman lang yun eh. Ginaya lang sa atin ng mga Hapon yun eh. Ayan o. Sushi homemade. Ano? Dali mga guys, may bumibili Okay na? Ay, bata ka rin. Aga-aga. Agad. Toothpass ka ha. Wala yung ngipin mo. Ay nako. O sige po mga guys, hanggang dito na lang. Nakita ko lang sa inyo yung almusal ko na bala ko sana maging kabos. Shoutout pala sa iyo Tito Danilo, Tito Ninong, kasi ikaw ang unang nag-Saudi bago kami mga kabataan, mga sumunod sa henerasyon. Ikaw original ka nag-Saudi, di ba? Ganun ang kapagkain nyo rong kabos. Sinubukan gumawa Tito Danilo, naging torta. Kinulang sa arena. Kung ano ko po yun, kinumusta ko yung tito ko nga guys, tito ko, kapatid ng mama ko, naninong ko pa. Kasi natatandaan ko nung maliit pa ako nag-Saudi yun eh. Sila yung mga original na mga Saudi boy na yung pagdating nila ron, mga ano pa, mga dish, yun talagang naranasan nila yung kanta ng ano na ng ano bang kanta yun, yung narito ako sa bansa ng Arabiano, yung tungkol sa disyerto, di ba binabanggit? Yun talagang legit na inabot nila yung ganung lugar pa noon, wala pang mga facility noon. Ngayon yung mga nag-a-abroad sa Saudi, medyo ano na, okay na kasi may tutulugan ka ng mga building eh. Yun ang, yung mga naunang nag-abroad doon, yun ang mga gumawa noon, dinat na nila ron, talaga puro disyerto pa noon. Ngayon hindi na masyadong mahirap pag nag-Saudi ka kasi meron kami nung nag-Saudi, kasi ako nung nag-Saudi ko sa Damam, wala na yun yung sinasabing disyerto. Building na eh, parang mga kondo-kondo style na, tapos aircon pa. Oh, yung talagang naranasan ng hirap sa Saudi, yung mga 80s, talagang inabot nila ron yung puro kadisyertohan, yung sinasabing napakainit daw sa Saudi, sa bansa ng Arabiano, yung gano'n, di ba, may kantang gano'n na puro disyerto. Kaya shout out sa'yo Tito Danilo, alam mo yung sinasabi ko, yung tungkol sa kabos. Yun ang mga original na sinasabing pag umuwi nun naninilaw, yung mga 80s. Pero yung tayo na ano, yung mga 90s 2000, wala na, hindi na naninilaw. Ano na lang, mapuputla na lang. Hindi ka na maninilaw, mamumutla ka na lang pero tataba ka. Yung sila nun, yung tinatawag na naninilaw pag uwi. Eh, kasi inabot nila yung time na kagandahan ng kitaan sa Saudi nun, kaya pag uwi ng mga naka-Saudi nun naninilaw, di ba, may mga may mga dilaw na mga ano. Yun ang mga time na yun, talagang totoong pag naka-Saudi ka nun, naninilaw ka. Pero yung mga 90s 2000, wala, hindi ka na maninilaw, mamumutla ka na lang.
kasabihan yun, di ba? Nung ano, pagka galing ka ng Saudi, naninilaw daw. Kasi may mga uwi silang mga yellow gold, mga 18K, 21K. Yun. Totoo yun. Nakikita ko rin yung mga tatay ng mga kalaro ko eh. Pag uwi ng tatay nila, ano eh, talagang naninilaw eh. Kaya nga ano, sabi ko sa isip ko, sana mag-Saudi din ang tatay ko. Pero hindi pala dapat ganun. Kung ano yung ginawa ng magulang mong trabaho, i-appreciate mo. Kasi wala namang magulang na ayaw umasenso at makapag-provide sa anak eh. Nagkakataon nga lang na ganun lang yung nagiging ano niya, kakayahan niyang mag-provide. Pero ang magulang walang inisip yan kundi ma-provide yung gusto ng anak. Kaya lang minsan yung kakayahan ng tao hanggang dun lang. Kaya yun lang na ibibigay sa anak. Kaya sa mga anak, ayaw ko sa inyo, kung ano lang maibigay sa inyo ng magulang nyo, pasalamatan nyo, pasalamat kayo sa Diyos. Kasi ang magulang, kaya nga inano tayo sa ano sa kawangis ng ginawa tayo sa wangis ng Diyos eh. Parang ang Diyos, walang ano yan na ang gusto bigyan tayo ng bigyan ng kailangan natin. Ganun din ang mga magulang. Kaya lang tayo mga magulang, may hangganan ng kakayahan natin kasi tao lang tayo. Kaya minsan yung naibibigay natin sa kanila, may limit, hindi natin maibibigay lahat ng gusto nila. Although meron din namang masuswerte na halos na ibigay lahat ng gusto ng anak. May mga ganong magulang, eh talagang meron ganon. Pinalad ng ano sa paghahanap ng material na bagay dito sa mundo, eh meron mga nilalang na hindi masyadong pinapalad eh. Pero pagka hindi ka pinalad, palarin ka man o swertihin ka, wala kang gagawin kundi magpasalamat sa Diyos. Salamat pa rin sa Diyos kung ano yung naging sitwasyon ng buhay mo. Yun ang laging ano natin. Pati kayo mga anak, ganun din. Kung ano yung maging ibigay lang ng magulang nyo, magpasalamat kayo. So sige mga guys, kasi ano, para may sense naman lang sinasabi ko, kaya nagpapayo din ako sa mga netizens, di ba? Ganito na lang mga guys. Para mahirap lang kasi puro kwento lang, ala naman sense, di ba? Ganun guys, yung mga magulang, walang magulang na naghahangad na hindi maibigay ang gusto nyo, may provide. Ang mga magulang lahat yung gusto niyan maging good provider. Kaya lang meron lang tinatawag na kinakapos lang ng kakayahan. Kaya wag natin aanuhin natin ng magulang natin kung hanggang doon lang ang kinaya nilang ibigay sa inyo. Pasalamat pa rin tayo. Kasi sa Diyos galing yun, lahat ng ipinoprovide ng magulang nyo, sa Diyos galing yun, kaya magpapasalamat tayo. Ginagawa lang instrumento yung mga magulang nyo sa laman para mabigyan kayo. Pero sa Diyos lahat ng gagaling nyo, kaya dapat natin ipagpasalamat, maliit man o malaki ang natanggap nyo sa magulang nyo. Hindi man kayo naging parang anak ni Bill Gates o anak ni ano, Lucio Tan, yung may-ari ng SM. Ayun, siguro mga anak nun walang hiningi, siguro hindi na naibigay ano, material na bagay. Ganun talaga eh. Although ano, pasalamat tayo sa mga magulang natin. At huwag natin silang parang susumbatan o kukondinahan kasi hindi ka nag-ano eh, hindi ka nag-ano, ganyan lang ginawa mo, hindi ka nag-Saudi, hindi ka nag-wag ganun. Kasi lahat ang magulang, lahat ginagawa niyan para ano, umasenso. Kaya lang minsan hanggang doon lang inaabot ng swerte ng ano niya eh, ng swerte o kapalaran niya eh. Kaya ganun lang ang buhay ng tao. Kung saan man abutin ka ng swerte dito sa daigdig, tanggapin natin at magpasalamat lang tayo. Kaya kayo mga anak, maging ganun din kayo. Para matutunan nyo yung ganun, yung pagiging kontento. Magbata pa lang kayo, maintindihan nyo yung ganun sitwasyon na matuto kayo makontento kung ano yung tinatanggap nyo. Ika nga, sabi ni Advance Citation, sinabi ni Apostol Pablo, marunong siyang mabuhay ng mahirap at marunong siyang mabuhay ng maginhawa. Ibig sabihin, alam niya kung paano mag-adjust. Pareho niya pinagpapasalamat sa Diyos yun. Mabuhay siya ng mahirap o mabuhay siya ng maginhawa. Pareho niya pinagpapasalamat. Wala kang hindi dapat, pag mahirap hindi ka na magpapasalamat. Magpapasalamat ka pa rin na lahat. Kasi hindi ka naman magigising sa umaga kung hindi ka pinayagan ng Diyos na magising, di ba? O di ibig sabihin, kahit konti lang kinain mo, nagising ka pa rin, may buhay ka pa rin. O yung mayayaman, maraming kinain, masasarap ang kinain, nagising sila na. O di, mas lalo silang higit na magpasalamat sa Diyos. Eh kung yung konti lang kinain, nagpapasalamat, di mas lalo sila. Kaya tayong lahat magpapasalamat tayo kung ano yung naging nature lang ng buhay natin. Ganun, di ba mga guys? O sige mga guys, baka may manghingi pa ng payo sa akin ni Kuya Cesar, tama na yun. Baka may maghingi pa ng payo, may magpadala ng sulat, payuhan nyo nga ako Kuya Mon.
vlog po to, hindi po to palabas sa, sa radyo ng pagpapayo parang kay Chadele ha. Kumbaga lang po, nagkaroon lang po ng konting sense ang kwentuhan natin habang kumakain. Sige po, salamat po sa Diyos. Ganito na lang po. Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po for watching. Thank you very much po. God bless you all po.